hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito
ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan. Panoorin. Agaran. In real time. O balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman. Impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man. Sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster. Ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog. Radyo Pilipinas. 882 AM. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Oras mga kabarangay, 1 minuto naglabay sa alas 8, maupay nga aga. Welcome back sa naton na programa Good Morning Eastern Visayas. Para may baro ninyo ang durudilain nga mga impormasyon nagkahitadabo sa Bugos nga Region 8. Pan Wednesday edition sa sini nga programa Pizza 20 sa bulan San Bayo 2026. Nga na makakaupod tayo na ang aton ka PCO si Ma'am Eileen Diaz ang PIA Northern Samar. Sugad man si kaupod Daisy sa DYES Radio Pilipinas Borongan City. Yan si kauban Aljon Manot sa DYSL Sugod Southern Leyte. Yan si Ma'am Micaela sa DYDC FM, Disca, Baybay City, Leyte. Yan, ako naman iyo maiging host, yan ang aga. Kaupod kang Ray Sano sa control. Bueno, diri kita mag-iha, unahon ta. Ang kamutangan niya na sa Borongan City. Yes, kaupod Daisy, good morning. Ikaw na. Good morning, Eastern Visaya. Ay yes, magandang morning Jean nga nasugad man iton bugos nga persa iton na Radyo Pilipinas Kalbayo. Magandang morning Miss okay. Miss Eileen, magandang morning, and pati na kan Aljon and Miss Micaela, magandang morning ha aton nga tanan, and tikang naman di Radyo Pilipinas sa Borongan ha pagpamuno ito namon station manager at Ros Rivera Abunda ini Daisy Lalosa Bilizar ito niyo makakaupod sa kopin sa kaoras sa atin na teramdan. Good morning Eastern Visayas para yan nga Wednesday nga adlaw. Oy, katut nga naliwat kay tahiton si Mana no. May 20, 2026 pero nagpapabilin nga mapaso iton amon panahon. Taka iton forecasted heat index yan nga adlaw. Adala gihapon kami hiton danger level ano para hiton Borongan 42 degrees Celsius para yan nga adlaw. Ngandito Hagiwan mas mahitaas pa 43 degrees Celsius. Iton magiging heat index sa nira iyan na nga adlaw. So kailangan ano nga magtagam talaga kita, maghirot kita no para diri kita maalakbatan hiton makondisyon sa kita no tikang hiton mapaso nga panahon kaya na temprano nga aga mapaso na kami didi ano and pira na kaadlaw nga waray daman uran-uran kunan iba nga
panig aton aton na rehiyon in Ginuran Kakulop kagabi di naman haboronggan pera nakaadlaw no wari uran amo nga mamarana ito na amon mga katunaan. And labi na para ton magawas sa yana no aton mga activity di hagawas, for example dito bungto hiton na Dolores nga magkakamay-ada yan ahin medical and dental mission iton local government unit in cooperation nga hiton 4-piece party list and hiton first congressional district kano hiton Eastern Samar kinahanglan nga maghirot daman kamo no kay bisan ko na ada hiton may ada handong iton aktibidad dara hiton kapaso in posible manilikado labi na ato na aditon na vulnerable nga sektor aton dati o iton daan na may ada mga inaabat hiton lawas o may ada sakit kailangan nga magtagam hiton sobrang nga mapaso nga panahon. Hapag taga kuryente naman in waray sked in power interruption for today nga iginpahamtang aton Eastern Samar Electric Cooperative kaya laadton Taft Substation kakalab nagkaadaliwat hirahin power interruption darahaton maging kikinhanglan daman nga pag-ayad didahadton substation. Hapag taga tubig naman Borongan Water District may adanira notisya publiko para hin disconnection. Yan na nga okay. So buwas nga adlaw magkakamay aden sked and disconnection di dahiton na barangay alang-alang zone 21 para inihaton wari makabayad hin duha ka bulan ngan sobra pa nga kabaraydan o unpaid water bill asya iton magiging iton maapektuhan hini naman nga era disconnection. Nga samtang para naman ang headlines ang mga balita tikang Didiha Radyo Pilipinas Borongan para yan ang adlaw. Pre-employment readiness pag dudumaraon iton peso Borongan job seekers fresh graduates giniimbitar. Nga na 11 nga competitors iton TESDA Eastern Samar nakikipagkompetensya ha 2026 Regional Skills Competition ha Tacloban City. Ngan samtang agrikultura habungtuan kan avid ngan Taft ginpapakisog. DAR, DTI ug DOST ha Eastern Samar nagkaurusa ha pagpaursa ha mga parag-uma. So Jean aton detalyehan mga balita amon ipapahamtang ha second half ha taramdan. Morning Eastern Visayas. Damo nga salamat kaupod Daisy, DYES, Radio Pilipinas sa Borongan City. Nga naman kita sa Sugod, Southern Leyte. Si Kauban Aljon. Yes, Badyong Buntag. Aljon, ikaw na. Good morning Eastern Visayas. Yes, mayong buntag usab kadimo Sir Jean og ingon man sa ato nga mga kaubanan diha sa DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog. Likewise, sa lain pa nato nga sister station ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Ati Daisy, maayong buntag diha kanimo og ingon man sa ato nga tibuok nga kaubanan. And ingon man sa Visayas State University ang DYDC-FM diin para sa karon nga adlaw ato nga makauban si Ati Micaela Gongora. Ati Mikay, maayong buntag usab diha kanimo. And ingon man sa Philippine Information Agency diin karon nga buntag atopon nga makauban si Ma'am Eileen Diaz. Ma'am Ay, good morning. No, and sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw, maparadyo man or sa ato nga Facebook Live sa makausapa, mayong buntag kanatong tanan. Usa ka mainiton nga buntag diri sa probinsya sa Southern Leyte, Sir Jane, no, ngani sa kasamtangan nagpakita na gyud sa iyang full blast na no si Mr. Sun, ngani ang ato nga gitan-aw no ang forecast sa ang heat index no nga gipagawas sa Pag-asa Lauman ang 43 degrees Celsius nga heat index for the province of Southern Leyte para sa karon nga adlaw. So susama kagahapon Sir Jane, Ati Daisy, Ma'am Ay, Ati Mikay no 43 degrees Celsius gihapon kami ilawom kana sa danger no nga category but pasabot nga posible ang kining mga heat cramps no heat exhaustion kung ugaling taas ang exposure sa grabe nga kainit sa panahon. So ato nga pahinumdom sa ato nga mga higala dili malimot sa pagdala sa inyong tagsa-tagsa ka mga proteksyon no
payong, kalo, mga bisan unsa nga klase sa panangga just to protect us directly no sa kining grabe nga kainit sa panahon. And dili usab malimot no sa kanunay nga pag-inom og tubig mga kaigsunan kay lagi para magpabiling hydrated ang atong tagsa-tagsa ka mga panglawas. And ngani ati Daisy at Mikay, Ma'am Eileen, Sir Jean, no, kumbaga connected gihapon kay this month ato nga giobserbar ang kining hypertension awareness no, and kita nasayod nga kung usahay no, grabe nga exposure sa kainit motaas gyud ang blood pressure especially niining ato nga mga kaigsunan no nga adunay existing na nga mga kondisyon. So kanunay nga magbantay sa dagan sa ato nga panahon. Kanunay nga siguradoon nga luwas no ang ato nga tagsa-tagsa ka mga panglawas. Samtang update kita sa ato nga linya sa kuryente, walay naka-post nga power interruption nga lauman karong adlaw apan gipasabot na no sa ato nga kining Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco nga ugmang adlaw alas 8 pa lamang sa buntag no makasinati na og power interruption ang ato nga mga konsumidores diha sa Barangay Union o ingon man sa Barangay Tuptop no sa lungsod sa Hinunangan alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa hapon. Rason ini matud pa sa Suleco adunay paghimuon nga pagbalhin no sa poste nga naapektuhan sa usa ka house construction. And kung kaganina sa kadlawon natingala no ang ato nga mga konsumidores diha sa mauho padulong na sa kaaga Malitbog nga nakasinati sila og unscheduled power interruption. Matud pa sa Suleco ang rason ni adto mga kaigsunan no adunay gipahigayon or naka-sustained og line fault ang naasoy nga three-phase line covering areas from mauho to kaaga Malitbog. And tungod kay medyo late naman lagi alas mag-alauna na sa kadlawon mga kaigsunan no mao na nga ilang i-resume ang line to line survey karon nga buntag and para maka-proceed na with line restoration. So wala pa update no kung kamusta ang kini nga naasing unscheduled power interruption, but we're just hoping no nga nahibalik na usab ang naasoy nga kining linya sa kuryente nga unexpectedly no unscheduled man lagi kadto nga power interruption. And sa ato nga kining sa peace and order situation mga kaigsunan, generally peaceful ang kinatibuk-an nga probinsya sa Southern Leyte sa nakalabay nga 24 oras walay dagko nga mga paglapas sa balaod ang na-record sa ato nga kwerpo sa kapulisan. Alright, ug para sa unuhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sugod para nining adlaw nga Miyerkules sa Mayo 20, 2026. Pag-able sa klase gituki sa local school board. Land Transportation Office Canal-TO Mobile Registration mobisita sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte. Buntok ka PCF nagpatuman sa cervical awareness activities sa mga barangay. Og lokal nga panggamhanan sa Liloan, Southern Leyte, mas gipalambo ang sektor sa turismo, tourism brand Gilusan. Karang hinuhatangan mga higala kay sa pagbalik sa Radyo Pilipinas sugod among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dinhi lamang gihapon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat kauban Aljon. Ngadto naman kita sa Biska. Bye-bye City Leyte. Yes, Miss Micaela, maayong buntag. Ikaw na. Good Morning Eastern Visayas. Yes, good morning Sir Jean. Maupay na agag hapon no ha aton mga kaubanan or mga kanatibukang pwersa sa Radyo Pilipinas Borongan, Calbayog ingon man sa Radyo Pilipinas sa Borongan ka Ma'am Daisy and sa kanatibukang pwersa sa atong mga suking tigpaminaw diha. Good morning, maupay na aga. Good morning, maadjong buntag kang Aljon Malot sa Radyo Pilipinas Sugod sa atong mga nagpaminaw diha apod sa probinsya sa Southern Leyte. Ingon man kang Ma'am Eileen Diaz sa PIA
Oo, maadyong buntag kanimo ma'am and sa kinatibuk ang puwersa sa PIA Eastern Visayas. Sa atong mga suking tigpaminawa din sa atong tunghan Visayas State University. Labi na sa atong Presidente Dr. Pros Ivy Yepes. Good morning, maadyong buntag sa kinatibuk ang VSU Academic Community and of course atong mga suking tigpaminaw din sa Dakbayan sa Baybay, Leyte. Sa makausap pa, maadyong buntag mga higala, happy Wednesday, no? So karon na update kita sa atong panahon. By the way, sa station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Miguel Agongorang yung makauban gikan sa Baybay City, Leyte. Maghatod ka ninyo sa mga balita updates kalambuan na gikan sa nakasayong dakbayan. Okay, so alang sa atong update sa panahon, din sa dakbayan sa Baybay, dili gyud ingon ka init, no, or dili ingpit nga nagpakita nga tong haring adlaw, pero wala kita na sinati nga mga pag-ulan. So kini subay pod sa gipagawas nga forecast no sa Pag-asa. Partly cloudy skies to at times cloudy with rain showers or thunderstorm. Ang temperatura nag-anaa sa 26 to 33 degrees Celsius. So yes, mga higala sa pagkakaroon na partly cloudy ang atong nasinati nga panahon. Again, wala kita na sinati nga pag-ulan apan dili pud ingon ka init ang atong panahon dinhi. Apan dapat andam ta pirme, no? Dapat anatay dala nga payong protection in case nga muulan. Oo, karong adlaw. And sa lain pang pahibalo, ang atong Baybay City Information Office nagpasabot nga dunay bagong schedule sa National ID registration karong maabot nga bulan sa Hunyo 6, 13, 20 ug 27. Kini ipahigayon kini sa City Information Office sa second floor Baybay City Hall and same sa una, 70 lamang ka kliyente ang makomodar sa National ID registration team. Ug alang sa dugang kasayuran ini atong sayran later sa atong balita, no, kung unsa ang mga need nga i-prepare sa atong mga magparehistro. So wala pa nakaparehistro or kung nakaparehistro na pa na dunay mga sayop sa pangalan ug unsa pa diha. Or bisitaha mga higala ang Facebook page sa Baybay City Information Office alang sa dugang nga kasayuran kabahin ni ining bagong schedule sa National ID registration. Sa lain pang advisory, advanced disconnection advisory ang gipagawa sa Baybay City Water District sa mga dunay unsettled nga or overdue accounts, no? Ang disconnection ugma pohon Mayo 21 adlaw Huwebes ipahigayon sa Area 8. Sa may M. Moraza Street, ML Quezon Street, R. Magsaysay Avenue, CM Recto Street, and Kalubian. And doon na sa disconnection sa umabot ng Biyernes, Mayo 22, Mayo 23, ug Mayo 24. Sa iri mga higala, ang dugang impormasyon inida ana sa Facebook page sa Baybay City Water District. And sa atong Layeco 4, sa atong kuryente naman, adunay bag-o nga power rate, no, para sa bulan sa Mayo ning kasamtang tuig. Ang atong rate na nga bag-o mga higala ana na sa 10.5049 pesos or 10.50 pesos exclusive of VAT kini mga higala. So meaning adunay pag-ubos sa presyo sa atong kuryente. Kung balikod, adunay pag-ubos sa presyo sa atong kuryente karong bulan sa Mayo nga nagkantidad og 1.9532 pesos per kilowatt hour. Kini base sa gipagawas ni sa Layeco 4 kay last month sa Abril ni kabatog 12 or 12.4581 kilowatt per hour mga higala. So mamahimo ninyong bisitahon ang Facebook page sa Layeco 4 aron sutaon ninyo, no, ang detalyado nga presentation kung pila ang presyo ug asa paingon ang binulan nga gibayran sa kuryente ug nganong miubos kining atong kuryente karong bulan sa Mayo. So ang distribution, supply ug metering charges nga kantidad maulang ang musulod sa panudlanan sa Layeco 4 ug kini nagpabilin lamang sa 2.0750 pesos per kilowatt hour sukad pa sa tuig 2010 ug hangtod karon walay increase nga nitabo. So mga higala, no, inyong makita sa breakdown kung pila ang generation charges, transmission charges, system loss, pilang sa Layeco 4, pilang subsidies ug other government charges nga mikabat na lamang og 10.5049 pesos per kilowatt hour ang atong bayranan sa kuryente dinhi sa Layeco. Ang mga sakop nga mga munisipalidad ug syudad
sa Liaco 4. And adunay Power Advisory number 2026-018. Ang NGCP magapahigay ng scheduled maintenance activity along Ormoc to Baybay 69 kV transmission line. Ipahigayon kini mga higala karong adlong Domingo, Mayo 24. Ako milikon, Mayo 24 adlong Domingo ang apektado niini. Kinatibuk ang dakbayan sa Baybay at least 1 hour between 5 a.m. to 6 a.m. o at least 1 hour between 5 p.m. to 6 p.m. Ingon man diha sa Inupakan to Matalom area at least 1 hour in the afternoon during normalization. So take note ini mga higala karong adlaw Domingo. Sa atong peace and order naman, ang atong PNP Baybay, yes, padayon ang atong kapulisan sa pagpahigayon og information dissemination, lecture, seminar ug man pa diha aron mas mataas pang kahibalo sa atong mga katawhan din sa dakbayan sa Baybay sa nagadaiyang makahuluganon or nakadaiyang relevant nga mga impormasyon. Kalabot na niini ang road safety, anti-illegal drug campaign ug guban pa nga mga impormasyon, hinungdanong impormasyon aron masiguro nga luwas og safe and secure ang atong dakbayan sa Baybay. And yes, atong mga doon mga listeners sa dakbayan sa Baybay no nga nangutana or naghangyo nga pwede ba ta mag balita og any police reports dinhi sa dakbayan sa Baybay, mga higala, mamahimon yung kita no ang atong PNP Baybay nga Facebook aron masubaybayan ninyo kay na ay mga report nga dili gyud ingon kadali ang pagpagawas na no, depende kung depende sa pagtugot sa atong kapulisan. So yes, ang atong mga balita kasagaran dinhi is we are more on development and other relevant updates alang sa atong mga suking tigpaminaw. Okay, so alang sa atong mga balita nga nakalap, yes, ATIRT sa 8 taglunsad og tulo ka adlaw nga pagbansay sa drug production ug management. National ID registration team magpahigayon og bagong schedule sa Baybay City Hall. At ang duwang detalye niini sa second half ng atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Miss Mikay, DYDC FM sa Biska, Baybay City, Leyte. Gato naman kita sa pinaka-apiki namon nga lugar sa Northern Samar. Yes, Ma'am Eileen, PIA Katarman, good morning. Ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Sir Jen. Good morning, Ma'am Daisy. Ma'am Micaela and Sir Aljon. Mapaso good man ano. Kakulo 44 kami didi. Kami ang pinakamapaso ada. And nag-warning mapaso pa yun more than yesterday. An amon kapaso didi sa Norte San Samar. Pagkakulot may da partly cloudy pero diri manggod nahuhulugan orana no. So magipapaso aton warning labi na sa mga patrona niya na kay oo maghihapon reverse pamatron ang kapaso ang pagkaon magkirot-hirot kita ano ngan para naman sa pagtaga kuryente ano sa Nelco ang NGCP anin nagpahayag sin announcement ano sin power interruption sa Sabado Mayo 23 tikang alas 6 sa aga ngadto sa alas 6 sa kulop sa bugos nga kapawan sa Norte San Samar except mga island towns kay may sila kalugar yung mga generator. So alas 6 sa aga ngadto sa alas 6 ng kulop. Humitaas pa nga ni ang heat index mas grabe ito niya pasok nga abaton sa mga taga Norte kay waray kuryente. Ngayon sa amon pagtaga Kamurayaw, Mamurayaw General Epispo Norte San Samar, labot-la naman sinti nga mayaw hindi din naobserbaran namon yung mga reports of nadakwit nga mga related sa drugs. So, kinanamon ma-interview ang PDEA and PNP yun ang sini kay mali na obserbaran namon didi nga mali tigataas ang mga kaso sa drugs na naman na nadadakop sa nasabi nga mga buhatan. Okay, para sa amon naman ikaduha nga parte sa Laray Uluhan, health-seeking behavior
o batasan sin pagpakonsulta iginundong para malikyan ang cervical cancer and hypertension kasupay sa ginaobserbar nga Cervical Cancer Consciousness Month and Hypertension Awareness Month yan ang abulan sa Mayo. Nga sa Sabado, Diocese San Catarman nagpapangandam para sindako nga katitirok pag-obserba sa ika-27 na Diocesan Pentecostal Vigil and Family Day Celebration 2026. So, kaupayan dili sa Norte sang Samar, mamurayaw nga padayon ang ekonomiya, normal ang ekonomiya, o galing kay hitaas ang inflation na liwat tungod sa pagmahal sa mga presyo sa mga paraliton. Yes, Ma'am Eileen. All right. Daghang salamat, Ma'am Eileen Diaz ng PIA Katarman. Nag-brown out dito sa iyo. Didi, yes, Ma'am Eileen. Alright, dito naman sa Siyudad San Calbayog, mapasok na liwat. Maadlaw, maupay ang sirak ni Haring Adlaw. Dito sa Calbayog, pero nakaadlaw ini basta pasado alauna sa kulop. Nagdadalumdum, nagtitiro kan dampog, pero nauran siya mga alas 4 na pasado sa kulog. Danay alas 5, salit damuan mga para tricycle at bulad sa adlaw, mga kapuso, mga nag-ada permi sa adlaw at magkakasakit sila. Tigda nga pag-uran, labi na in kulop nga diin aga magkulop nga bulad sa aglaw. O stigda na uran didi, pero kadali laluwat nga pag-uran. Pero diri tanan, danay didi sa city proper, yan waray sa agrayo nga mga barangay. Sa pagtaga peace and order situation, mahimyang man ang siyudad sa Calbayog. Ngan waray mga untoward incidents nga nagkahita-tabo sa naglabay nga 24 oras. Nga na good news sa mga maggraduar ngan mga ira mga kaganak. Mapaso yan na nga graduation exercises Mayo 29, didagod sa paglingkod sa bagong NWSSU University President si Attorney Tangaran. Iya dayon ginhimo maod ton pagbalhin sa maiging venue sa graduation sa mga graduating students sa NWSSU. Igbabalik dito sa Calbayog City Sports Center, pero para makasya tulukan law pag-imuon tunga-tunga inin mga graduating students para makasya sa ining 2,000 nga mga graduating students himuon sa tulukan law tinigangan sa Mayo 29 ang graduation exercises. Di rin na problema natin mga gababayanan ng mga estudyante. Hindi rin na mapapara at yung mga make-up sa sobrang kamapaso. Kung di na kamo sa NWSSU O1, pagbabato ng graduation, damo ang nagpapasalamat sa bagong NWSSU University President si Attorney Tangaran nga din balhin ang venues and graduation exercises. All right. That's good news sa mga
graduating students ng iyong mga kaganak. Di rin na kamo kukurian sa niyong mga high heels kung matama ka mo sa oval. Kaya dito na sa simentado nga area sa sports center, pagbubuhato na niyo graduation exercises. Alright, sa pagtaga tubig naman mga kasangkayan, paray abiso ang sa Melco ang Calbayog City Water Company nga waray abiso sa Rasan Water Interruption. So, duro diritso ang ining serbisyo sa tubig sa Calbayog Water. Alright, sa pagtagya kuryente naman didi sa FB page sa Melco 1 adiyan pahibaro sa Melco 1. Notice of cancellation of NGCP scheduled power interruption. Ginpapahibaro ang mga miyembro konsumidor sa Melco 1 ng NGCP nakaschedule nga power interruption. Yan ang Mayo 23, yan ang atidaraon nga Sabado, ang ginkanselar. Salamat sa inyong kapadayon nga pag-intende ngan kooperasyon. Alright, basa rin isan surat sa NGCP ngadto sa Melco 1 nga nagpapasabot nga kanselado. Ini nga alas 6 ngadto alas 12 sa udto nga brown out unta yan ang Sabado. So adton maglalaba ano hindi ka mo maglaba yan ang Sabado sa aga tungod kay diri madadayon ang brown out yan nga Sabado. Alright, para naman sa mga headlines nga i-share sa DYOG News Bureau para sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Calbayog officials nagbuhat benchmarking sa solar-powered cold storage sa Cagayan de Oro City. Gandara nagplano sa pagtukod sa Giseo Processing Center para sa mas maupay nga produkto sa mga parag-uma sa dairy. Nai-distribute na ngadto sa Division CAFGO Active Auxiliary Office o DICAO sa 8th ID ang era separation gratuity sa maabot 77 nga mga CAFGO Active Auxiliary members sa Bugos nga Region 8. Amo to atong mga headlines sa mga detalye katuwiban meron yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas alas 8:32. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita.
Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Alas 8.34 ang naton na oras ngan adinaan ratsada sa mga balita. Pag-uunhan sa Borongan City, DYES Radio Pilipinas Borongan, masunod ang sugod. Ikatulo ang DYDC FM. Ngan kung mabalik ang kuryente sa Katarman, kay brownout sira, ikaupat ang PIA, okay na. Okay na ang may kuryente na ang Katarman. Ika-5 ang Kalbayon. So, yes, kaupod Daisy, DYES Borongan, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Utro, magandang morning, Jean. Nga detalyehan namon mga balita, no? Para yan ang adlaw, Miyerkules, Mayo 22, 2026. Siyahan pre-employment readiness, pagdudumaraon hiton peso Borongan. Job seekers, fresh graduates, gin-iimbitar. Aadi ang detalyehan report, tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Magdudumara ang lokal nga pamunuan ng syudadan Borongan ng Pre-Employment Readiness Workshop ipinagit Public Employment Service Office o PESO nga pagbubuhaton na Mayor's Conference Room ito'y bes o biyernes nga mga adlaw, Mayo 21, Mayo 22, ngan Mayo 28, Mayo 29, alas 8 aga nga dahiton alas 5 hitkilop. Ang nasabing workshop itututdo adton pagsuratan resume, curriculum vitae, ngan pagtatalakayon adton career guidance ug career mapping ngan ang pag-aandamid sa interview, lakipan work ethics ug professionalism agud mabuligan adton mga nagtuturoy mga panarabahoan a pagpreparahan ginihinta nga trabaho. Limitado daw good and slots sang linaabi-abi ang PESO Borongan adton fresh graduates anin uman nga individual nga interesado makatrabaho nga pagpahimulusan ini nga oportunidad. Official FB page ng PESO Borongan may link kang ginhatag para makapagparehistro online ini nga pre-employment readiness workshop samtang adton deadline ang pagrehistro sa kaadlaw antes sa napiling nga schedule na nasabi nga workshop. Tuupan PESO Borongan nga maging andam nga makatrabaho ha pagtukod hing kabubuwasan. Balita na hikay, tikang ang official FB page sa PESO Borongan City para sa Bagong Pilipinas, So Caberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Dawang nga salamat ani mo report Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa unang balita gikan sa Radyo Pilipinas sa sugod pag-abli sa klase gituki sa local school board. Para sa kompletong detalye ang report ni Dalia Orit Atuel. Radyo Pilipinas, report. Nagpahigayon o panagtigom ang mga miyembro sa local school board sa Dakbayan sa Maasin aron hisgutan ang mga pagpangandam alang sa umaabot nga brigada eskwela ug pag-abli sa klase para sa school year 2026 to 2027. Atol sa mga panagtigom, gihisgutan ang kahimtang sa mga eskwelahan, mga panginahanglon sa infrastruktura ug ang nagpadayon nga mga proyekto nga gipunduhan pinaagi sa Special Education Fund or SEF. Lakip sa usab sa hisgutan ang gisugyot nga annual investment program alang sa lain-laing inisyatiba sa edukasyon nga ipatuman sa mga pampublikong tunghaan sa Dakbayan. Tumong sa mga panagtigom nga masiguro ang hapsay o organisado nga pagsugod sa klase, samtang parayon nga gipalig-on ang kalidad sa edukasyon o kahimtang sa mga pasilidad sa eskwelahan alang sa mga estudyante ug magtutudlo. Nagpakita usab ang local school board sa ilang nga padayon nga suporta sa mga programa o mga proyekto nga makatabang sa pagpaayo sa sektor sa edukasyon sa Dakbayan.
Balita gikan sa Dakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas. Dalia Biara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, Dalia Oret Atuel. Good morning, Eastern Visayas. Sa rin pang balita, ATI-RTZ8 naglunsad og tulo ka adlaw nga pagbansay kabahin sa dock production and management. Tani ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Aron mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma sa Eastern Visayas, gilunsad sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 8 ang tulo ka adlaw nga pagbansay sa dock production ug management alang sa mga benepisyaryo sa Livestock Economic Enterprise Development kun Lead Dock Project sa Department of Agriculture. Gipahigayon ang maong kalihukan gikan sa Mayo 19 hangtod 21 sa training center sa ATI-RTC8 sa Baybay City, di nagtambong ang mga mag-uuma ug agricultural extension worker kun AEW representatives gikan sa nagkadaayang lungsod sa Leyte ug Southern Leyte. Lakip sa mga partisipante gikan sa Leyte, ang mga benepisyaryo sa Isabel, Kananga ug Abuyog. Mitambong usab ang mga representante gikan sa Buntok, Hinunangan ug Sugod sa Southern Leyte. Gihisgutan sa maong training ang nagkadaiyang aspeto sa pagpanguma og itik sama sa modernong teknolohiya sa duck production, hustong pagdumala sa flock, production sa itlog, pag-atiman sa kahimsog sa mga itik, ug mga pamaagi aron mas mapalambo ang kita sa mga mag-uuma. Gilauman sa ATI-RTC8 ng pinaagi sa maong pagbansay, mas mapaligo ng kahibalo ug kahana sa mga partisipante aron mapauswag ang ilang produksyon ug makahimo og malungtarong panginabuhian pinaagi sa duck farming. Gikan sa VSU DCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Glody Kayunda. Eastern Visayas. Ginuundong ang kampanya nga batasanon ang pagpakonsulta bisan na pay naabat nga sakit sa lawas para malikyan ang bisan pamanano nga sakit labi na ang cervical cancer and hypertension. Kasumpay sang ginoobserba nga Cervical Cancer Consciousness Month nga Hypertension Awareness Month para sa yana nga bulan sa Mayo. Dira sa interview kan Miss Shirley Alba ang Program Coordinator sa Integrated Cancer Control Program ng Lifestyle Related Diseases Prevention and Control Program sa Provincial Health Office, naibaroan niya sa datos nga natikang sa Field Health Information System Official Consolidated Data nga natigdamo ang nagkakayaon sakit nga cervical cancer nga nahitaas ang numero sa nagkakamatay tungod sa hypertension. Ang cervical cancer ay nakikitaan sa kwelyo sa matris o cervix sa nakababainan kundi gintikangan sa HPV or human papilloma virus sa yung klase sin virus nga naipapasa pinaagi sin pakighilawas. Tungod kay wala na naabat ang sintomas ang cervical cancer sa temprano sininga stage, mao nga ginaghat ang pagsumiter sa regular nga screening sadtong maedad 30 ngadto sa 66 anyos nga sugad sa pag-pap smear, visual inspection with acetic acid, kan pabakunahan ang kabataan, ang batanon nga kababayan nga maedad 9 tubtob 14 kontra sa HPV. Labot sa cervical cancer sa iliwat nga angay tutukan ay hypertension. Kundi nasugad si Miss Alba nga sayo san pumero nga 5 nga mga sakit sa Pilipinas nga naitaas ang numero sa namamatay. Ang hypertension o alta presyon and high blood pressure mao ang paghitaas ang presyon sa dugo ini seryoso nga kondisyon nga pwede magdara sa komplikasyon sugad sa pag-atake sa kasing-kasing o stroke, kawakay sa kidney and aneurysm. Ang kasagaran nga sa yada nga naobserbahan nga kausa mao ang dili tama nga lifestyle labi na dida sa pagkaon, pagsigarilyo, pag-inom, kakulangan sa pag-exercise, kaya ginaghat ang pagkaon sa masustansya nga pagkaon, putas nga utan, iban sa pagkaon nga maasin, mataba nga mamantika, pag-ehersisyo, kumaturog sa tamang oras, iwasan ang stress kan uminom sa bulong kunyan maintenance. Otro nga hugot nga ginaghat ang nga tanan nga magpakonsulta, ig-practice and health-seeking behavior, baman libre ang pagkonsulta, laboratorio nga medisina sa ilarom sa nyakap nga programa sa PhilHealth. Back to you, Sir Jean. Good morning, Eastern Visayas. Dito naman sa Calbayog City officials nagbuhat benchmarking sa solar-powered cold storage sa Cagayan de Oro City. Sa detalye ng report ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
padayon ang paningkamot sa gobyerno lokal sa Calbayog para sa mas moderno ng sustainable nga agrikultura. Ginpanguluhan ni Mayor Raymond Uy ang delegasyon nga nagbuhat sa benchmarking visit sa Agri-Aqua Supply Chain Technologies Incorporated sa Cagayan de Oro City. Ginusisa sa grupo ang solar-powered cold storage systems nga gindisenyo para suportahan ang sektor sa agrikultura ngan pangisda, labi na sa mga lugar nga waray stable nga supply san kuryente. Sumala sa mga opisyal ang teknolohiya nakakabulig pagpauswag sa food security, pagdugang sa produksyon ngan paghatag sa inklusibo nga pag-uswag sa ekonomiya. Ginpabugatan ni Mayor Uy ang importansya sa renewable energy solutions agud magkamayada madasig ngan eco-friendly nga progreso sa syudad. Nagpapakita ang aktibidad san padayon nga paningkamot san Calbayog sa pag-explore san inobasyon para sa kaupayan san mga parag-uma para pangisda ngan lokal nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suset sa Rimo Report. Good morning, Eastern Visayas! Anaton oras, meron na kita 45 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga. Nganduga nga balita, tikang Radyo Pilipinas, Borongan. 11 nga competitor sa TESDA Eastern Samar nakikipagkompetensya na 2026 Regional Skills Competition sa Tacloban City. Ang detalyihan report, tikang Kanpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Padayon yan nga nakikigkompetensya 11 nga delegado han TESDA Eastern Samar ha 2026 World Skills Philippines Regional Skills Competition nga ginbubuhat ha Tacloban City tikang Mayo 19 tubtub 21. Pinagungunahan ni TESDA Eastern Samar Provincial Director Dr. Antonio Waniwan ang delegasyon han probinsya para hanasabing nga Regional Skills Competition. Sumalakan Dr. Waniwan ang mga representante han Eastern Samar amuhira Aiken Ralph Salazar para ha welding, tikang Habalanghiga National Agricultural School Cunbanas, Angeline Lalosa para ha bakery ngan Lorna Liad para ha cooking nga pareho tikang ha Arteche National Agricultural School Cunanas. Nakikigkompetensya luwat hi Rainier Jeff Basehan ha restaurant service nga tikang gihapon ha Anas. Para naman ha Samar National School of Arts and Trades SNSAT, nakikigkompetensya hi Radyo Marie Liad ha carpentry, Jo Marie Lopenia ha electrical installation, Aljon Achay ha plumbing and heating, nga Jonathan Abug ha wall and floor tiling. Ha landscape gardening, nagre-representar han Goshen Farm, hira Gwen Montes ngan Reynald Valdinor, samtang hi Mark Paul Borja tikang ha Balangkayan Senior High School, ang competitor para ha web technologies. Sumala ha TESDA Eastern Samar, ang mga delegado, amo ang nagdaog durante han World Skills Eastern Samar nga ginbuhat ha Balanghiga han Marso 2026. Formal nga gintikangan ang competition, pinaaghan opening ceremony March 19 ha ACLC College of Tacloban City Incorporated Fatima Campus. Samtang ang aktual nga competition, yan na ginbubuhat ha magkaiba-iba nga venue ha Tacloban City. Katuyuanan han World Skills Philippines Eastern Visayas nga mapauswag ang teknikal ngan bokasyonal nga abilidad han kabatan-unan ngan maipakita ang ira kausayan ngan competitiveness ha industriya. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat na report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas! Land Transportation Office con LTO mobile registration mobisita sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte. Ang detalye hatod ni Javic Epiz. Radyo Pilipinas Report. Mas mapalapdan pa og mas gipadool ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga katawhan pinagi sa espesyal nga aktibidad nga ipahigayon sa Land Transportation Office con LTO Baybay Extension Office sa pakitambayayong sa LG Hilongos. Ubos sa liderato ni Mayor Manuel Villahermosa, gikatakdang ipahigayon ang serbisyo sa LTO karong Mayo 23, 2026, adlaw nga Sabado, magasugod alas 8 sa buntag, og adto kini pagaymoon sa Barangay Eastern Gym. Tumong sa naso nga kalihukan nga mapadali og mahimong mas accessible
ang mga transaksyon sa mga motorista o mga residente sa lungsod. Lakip sa mga serbisyong mahimong ma-avail sa naasoy nga kalihukan, mao ang pag-release sa mga plate number, pagkuha og student permit, renewal sa driver's license o rehistro sa mga sakyanan o motorsiklo. Gipahimang nanusab ang mga magpa-smoke emission test nga magpalista una sa Hilongos Traffic Office nga nahimutang sa Hilongos Municipal Gym aron mas organisado og hapsay ang dagan sa proseso sa naasoy nga aktibidad. Sumalapas sa LGU nga naasoy nga inisyatiba kabahin sa paningkamot sa paghatag og epesyente, kalidad og sayon nga serbisyo publiko alang sa mga katawhan sa Hilongos. Balita gikan sa lungsod sa Hilongos, lalawigan sa Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epe sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Daghang salamat sa imong report, Sir Jevic Epiza. Good morning, Eastern Visayas. Samtang National ID Registration Team magpahigay ng bagong schedule sa Baybay City Hall. Ano ang detalye sa akong report? Nagpagawas ug mahinungdanong pahibalo ang City Information Office kabahin sa bagong schedule sa National ID Registration Team nga paghimuon sa Baybay City Hall karong umaabot nga Hunyo 6, 13, 20 ug 27 ning kasamtang ang tuig. Sumala sa pahibalo, 70 lamang ka mga kliyente ang ilang ma-accommodate batag adlaw gawas sa Hunyo 13, din 50 lamang katawo ang dawaton sa registration team. Tungod ini, maghahatag og priority numbers ang City Information Office aron masiguro nga ma-accommodate ang matag aplikante sa raasoy nga mga schedule. Gipasabot usab nga first come first served gihapon ang ilang pamaagi sa pagpasulod sa mga kliyente, busa ginauhag ang publiko nga sayo nga moadto sa naasoy nga buhatan nga nahimutang sa second floor sa Baybay City Hall. Gipahinumduman usab ang tanang magparehistro nga magdala sa hustong requirements. Alang sa mga bagong aplikante, kinahanglan ang original copy sa birth certificate o marriage certificate. Sa mga dugay nang nagparehistro apan wala pa makadawat sa ilang national ID o adunay problema sa litrato sa ID card, kinahanglan ipakita ang transaction slip o valid ID ug mahimo sab nga gamiton ang digital national ID gikan sa eGov.ph application. Samtang ang mga magpausab sa ilang civil status, kinahanglan magdala sa original copy sa marriage certificate. Alang sa sayop nga impormasyon sama sa pangalan, petsa sa pagkatao o lugar nga natauhan, kinahanglan ang original copy sa birth certificate. Sa mga magpausab og address, kinahanglan usab magdala og certificate of residency gikan sa barangay nga adunay kompletong ngalan, petsa sa pagkatao ug lugar nga natauhan. Giauhag sa City Information Office ang publiko nga pahimuslan kini nga higayon sa pagparehistro o pagkuha sa e-fill ID tungod kay kini usa na sa kasagarang ginapangayo sa lain-laing transaksyon, ilabi na sa mga financial assistance program sa gobyerno. Partikular nga giauhag ang mga benepisyaryo sa 4Ps ug mga senior citizens nga magparehistro alang sa ilang national ID. Sa katapusan, gipahinumduman ang tanan nga bawal screenshot o i-print ang digital national ID gikan sa eGov.ph application. Ang mga balita na hikay kauban ng Baybay City Information Office. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yukot-yukot nga mga laiko, tikang san magkadurodilain nga mga parokya, mission centers, ngan chaplaincy ang gin papangandaman, nga magtitirok sa bungto sa San Antonio para sa ika-27 nga Diocesan Pentecost Vigil nga Family Day Celebration. Ini ang sayo sa mga dagko ang kapipirok san pagtuo para maeksperiensyahan ang nakapabag-o nga gahom sa Espiritu Santo dida san ginbutok nga mga laiko nga nagkakasarayo pagdayo sa Dios. Ang selebrasyon paghimuon sa bungto san parokya san Isla sa San Antonio kundi na magtitikang sa Mayo 23 Sabadong adlaw para sin mag-aga nga vigil pamalandong ngan magtatapos sa Pontifical Mass sa Domingo nga aga. Ginaaghat ang tanan nga magpartisipar, magduyog, ngan makigsayo sini nga ikinatuig nga selebrasyon, mabrihan kasing-kasing sa kalatagsa, makagtindog sin pamilya, komunidad, nga magbabag-o san dagway san kalibutan, tumikang san grasya san makagarahom. Sa ti mga conversions through the Holy Spirit, a gift to every community and mission, nagtutunguyo san pagburongyod san komunidad dida san paglakaton kumo sayo nga singbahan nga maging instrumento san gugma kamurayaw ngan mag-aampo para sin kusog ngan kadasig pagpasamwak san maupay nga sumat sa yana nga kapanahunan. Ang ginimbitar nga pangunahon nga bisita ngan talagbagaw san selebrasyon mao si Brother Nui Dora, ang presidente nga chairman sa Association of Pastors Converted to the Roman Catholic Church
in the Philippines. Tubtub na lang kami dito sa langaran sa namong regional head, Rian Arinto, ini sa Island Las Sondias and Philippine Information Agency Northern Samar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Salamat sa nimo pagpartisipar, Ma'am Eileen, PIA Katarman. Gandara nagplano sa pagtindog Kiseo Processing Center para sa mas maupay nga produkto sa mga paraguma sa dairy industry sa detalye. Nabalik si Susette Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Padayon ang paningkamot sa gobyerno lokal sa Calbayog para sa mas moderno ng sustainable nga agrikultura. Ginpanguluhan ni Mayor Raymond Uy ang delegasyon nga nagbuhat sa benchmarking visit sa Agri-Aqua Supply Chain Technologies Incorporated sa Cagayan de Oro City. Ginusisa sa grupo ang solar-powered cold storage systems nga gindisenyo para suportahan ang sektor sa agrikultura ngan pangisda, labi na sa mga lugar nga waray stable nga supply sa kuryente. Sumala sa mga opisyal ang teknolohiya nakakabulig pagpauswag sa food security, pagdugang sa produksyon, ngan paghatag sa inklusibo nga pag-uswag sa ekonomiya. Ginpabugatan ni Mayor Uy ang importansya sa renewable energy solutions agud magkamayada madasig ngan eco-friendly nga progreso sa syudad. Nagpapakita ang aktibidad sa padayon nga paningkamot sa Calbayog sa pag-explore sa inobasyon para sa kaupayan sa mga parag-uma para pangisda ngan lokal nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Susette sa nimo report. Alas 8:55. Good morning, Eastern Visayas. Samtang katapusan nga balita, tikang didi Radyo Pilipinas Borongan, agrikultura, mga bungtayton kan Avid og Taft, ginpakusog. DAR, DTI og DOST Eastern Samar, nagkaurusa pagpaurusa ha mga parag-uma. Aadi ang akon report. Radyo Pilipinas, report. Ginpangunahan ng Department of Agrarian Reform Eastern Samar, kaupod ang Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, inusa nga mabusising ang Joint Synchronized Field Validation and Site Inspection ha mga Agrarian Reform Beneficiary Organization habungtuhan kan Avid ngan Taft. Ini nga pwersahan tulong nga higante nga ahensyahan gobyerno inagpapakitahan masiluag nga suporta para mga asosasyon han parag-uma ngan manegosyante nga gudte. Ginpangunahan ang operasyon ni Cecilia Bernadette Mabag, Agrarian Reform Officer 1 ngan VLFED Program Point Person. Opo Diostino Ortigiza, Municipal Agrarian Reform Program Officer han kan Avid. Ini ingin suportaran ni Engineer Anyano Manlapas Jr., Senior Trade and Industry Development Specialist ikang DTI, ug Mark William Gonzalez, Senior Science Research Specialist Representative tikang naman DOST. Igin kahirupuhan grupo aton pamunuan han Far East Farmers Agrarian Reform Cooperative dito kan Avid ngan Pulangi Farmers Association Incorporated Taft. Ginmonitorhan team aton kamutangan haton mga proyekto ngan gintuhay ang mga plano kon paunan upa mas mapapadaka aton bulig nga teknolohiya, merkado ngan pundo para ha mga parag-uma. Ang nasabi nga pitad tinagan hinbugos na suporta han lokal nga gobyernohan kan Avid pinaagi kan Vice Mayor Wilfredo Busa kaupod aton mga opisyalis san bungto nga nan Public Employment Service Office Manager. Nagpatapod ang lokal nga gobyerno hinpadayon nga kooperasyon para han pagparigon ng lokal nga ekonomiya. Ini nga makasaysayan nga pagkaurusahan mga ahensya inagpapakitan tinuod nga kahulugan han bagong Pilipinas. Diin ang gobyerno mismo ang nakadtuha uma para masiguro ang masuna nga kabubuwasan ng mga parag-uma nga hinlalakipan han mga agrarian reform beneficiary. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
Ngan ben kasamang Jean din hinamon tinatapos ang partisipasyon ng Radyo Pilipinas Borongan hataramdan Good Morning Eastern Visayas para ianangad la Miyerkules Mayo 20, 2026. Hangaran ito na aman Station Manager at Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Boboy Rubin, ato News Contributors, Engineer Soca Beria, Penelope Pumida, Technical Supervision ni Chief Tech Joy Policarpio, akan naging kaupod duhang engineers, Engineer Arvida Dios and Engineer Mark Gagwa. Iniday sila lo sa Bilizar, nasa ring da mga salamat and yung pakigusa. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Wala lagi igong oras mga higala usab kadto ang mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod para sa Miyerkules nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa itong Station Manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa itong nakauban sa Master Control Engineer Nuki Parado mga higala kini ang inyong alagad sa kahanginan Alzon Malot sa Macau Sapa. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, temporaryo ng subkaming nga manamilit sa ngalan sa mo Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kinis Micaela Gongora, ug ako nakauban nga niya si Glory Kayunda, alin ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Salamat sa inyong pagpartisipar, Miss Mikay, si Kauban Aljon, og Ma'am Daisy, and si Ma'am Eileen. Sa ngaran sa nakaupod ko sa control, si Joven and si Reyzano. Kini nakaupod din na ginon. Nagpapasalamat sa inyong pamati. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic